أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ang bilis ng panahon. Parang kahapon lang, yung Saturday, nandito naman tayo. So magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil buhay pa tayo. Dahil sa Palestine, araw-araw, minimum naman namamatay pati sa Lebanese, mga 50. Na mga lalakas, babae at lalaki. So, subhanallah. Magpasalamat tayo. Before, ay marami naman ng mga bangsamoro na pumasa ng medical examination. Bali, mga doktor na sila ngayon. So, mashallah, dumadami talaga ang mga professional na mga bangsamoro na ito yung magdala sa next generation. This is the reason why, sabi ko nga, hindi pa nakuha ang bank na yung magagaling, ang daming mga bangsamoro na magagaling. Wala lang silang chance na makapag-aral. So, dapat gayahin natin yung Malaysia. Yan yung ginawa nila na kahit ngayon ang US hindi nila basta-basta. Dahil yung magagaling nila pinaaral ng Malaysian government, sponsor, libre lahat sa ibang mga nasyon. Nung after how many years, yun ang bumalik. So tingnan nyo nangyari sa Malaysia. Subhanallah. So dapat yung bangsamoro nag-start, yung mga mayroong potential na bangsamoro na magagaling, paaralin natin. Hindi yung mag-pray pa, hanapin sila. Kasi ang daming pera. Hindi alam kung saan pa yan gagastuhin. So, igasto natin dito sa mga taong desidero mag-aral ng English man o Arabic. Kasi ito naman yung pagkabilang buhay. Pati dito sa dunya. So, mabrog doon sa mga pumasa. Alhamdulillah. So, regarding doon sa kayo stats naman, ito talaga. Ako, from the time na nabasa ko ang mga about sa da'wah. Kasi ang ganda pala. Ito pala yung magandang ngalyag gabok about sa da'wah. Ha? Ha? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ha? Ha? Ilalaki ng ayat. Who is better in speech? Sino ang pinapakamagandang anong salita maliban sa mga taong tumatawag doon sa mga hindi pa alam tapos sabihin ako'y Muslim. Di ba? Sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Allah. Regarding doon sa mga baser, yung nagsasabi ganito, Ustads, ako naman personal, huwag mo sila pansinin. Inggit lang yun, kasi ito ang problema ngayon, inggitism. Ha? Inggitism at tingkiism. Kapadagki. Ha? Alam natin yan. Yes. Yeah, Allahu Akbar. Now, pabayaan mo yan, wala kang makuha yan. Let them, pabayaan mo lang sila na mamatay sa inggit. Pabayaan mo sila, basta ginagawa mo tama, huwag mong pansinin. Kasi yun ang pinaka-worst naman na tao, na kahit alam niya tama, halimbawa, gagawin niyang mali. More than, muna pa sa bugok. So, pabayaan mo sila mainggit, mamatay sila sa inggit, huwag mo na silang pakialaman. Ang importante, nasa matuwid ka na landas. The time of Prophet Muhammad sallallahu mga sahaba, mas grabe pa dyan. Pinapatay sa atin, hindi. Ngayon, gawak lang. Pabayaan mo. Importante, ginagawa mo, ang tungkulin mo, at least, yung mga vicegerent on earth, kasama ka doon, wala na yung mga prophet, tayo na ang pinagkatiwalaan. Yung mga nabi, ngayon, maraming nabiso na ngayon, so pabayaan mo na sila. Concentrate, kasi pati ikaw may stress. Kasi remember, ang stress, anxiety, 90% ito yung nakakamatay na sakit sa Pilipinas. Pinapakialaman ang kapwa, kung halimbawa ganito, kasi merong mga nakita ko sa Facebook, na nung mayroong mag-asawa na may dalang donkey, himar, istorya. So, naglakad sila, tapos yung isang nadaanan niya, sabi na, anong klaseng mag-asawa ito? May sasakyan, hindi sumakay. Hindi naman.
So, noong nakaraan naman, sumakay yung lalaki, yung nadaanan niya isa, sabi na, anong klaseng asawa ito? Dapat babayang magsakay, hindi lalaki. Ha? So, tinan mo, nung sa kabila naman, nung sumakay sila dalawa, sabi naman nung nakakita, walang niya itong dalawang mag-asawa. Ang liit-liit yan, tapos sila sumakay. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo. Kaya yung last na hindi na sumasakay sila, sabi na, sira ulo itong dalawa. Mayroong sasakyan, hindi sumakay. So, you cannot please everybody. So, gawin mo lang yung yung tama, wag mo na silang pansinin. Ha? Kasi, alam ko yan, mga inggitera. Ha? Mga maritos. Ha? So, tingnan nila doon sa kabilang buhay yung ginagawa nila. So, alhamdulillah, yun ang pinaka-personal, pabayaan mo sila. Katulad, si Ustad, sinasabi, gwapo talagang gwapo naman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pero hindi lang katulad laki na mas masarado, propetahin. Allahu Akbar. Pero meron na, tumutubo na, alhamdulillah. At least, member din ng PTA. So, alhamdulillah, dito sa local, kahapon, nag-press conference si Vice President Duterte, si Sara. So, medyo viral din ngayon kasi sinabi niya na pag hindi siya tinantanan, yung corpse, yung ni senior, yung libing niya, yung bangkay niya, kakalutin ni BP at itatapon sa West Philippine Sea. So marami dahil sa binabanata nila ng korupsyon. Actually, ito yung problema sa buong mundo, korupsyon. Dito sa atin, everyday, nakukurap 500 million pesos. Everyday. Ang budget ngayon, 3.5 trillion pesos. Saan mapupunta karamihan? Sa nakaw. Kaya wala na, kung halimbawa matuwid lang yung lahat ng leader, wala akong sinasabi. Mas okay pa tayo sa Japan. 1960, hindi pa ako pinanganak, parang Amerika, 1:1 ang dalan. Behind pa yung Japan. Pero dahil sa tagkaw, so ito na yung nangyari ngayon sa atin. At hindi lang dito, kahit saan bansa ngayon. Ito yung problema. So, ito yung kay Duterte. Habagan natin yung mga susunod kay talagang mainit, matagal pang eleksyon. So, alam mo na, galit sila dahil ito yan yung nangyari kay Binay. Sinabi na mag-grant siya, binanatan ni Trillanos, hanggang sa nakasuhan, hindi nanalo. Punta tayo sa nakakalungkot na pati tayo hindi natin alam na baka bigla na lang yan puputok start ng World War III. No. Hindi ako nananakot, pero ito yung tingin ng karamihan. Last Thursday, yung pinalit na Hamas kay Haniyeh, yung namatay sa Iraq, na si Yahya Sinwar, namatay naman ng drone. Last Thursday, yung Hamas chief. Nag-celebrate ang mga Israel. Kaya kala nila yun ang katapusan. Tapos, yung si Khalil ngayon ang acting na nagsasalita sa Hamas. Kaya akala nila, kasi hindi lang natin nakikita, maraming casualties sa side ng Yahudi, pero hindi nila sinasabi. Kaya alam mo naman sa military. So, dito sa Lebanese, ang namatay na ngayon is 2,350. Ang injured, more than 10,000. Imagine, ibig sabihin, sumusunod sa Gaza. Kasi Gaza ngayon, 42,250 nang namatay. Ha? Civilian yan, mostly civilian. Ang injured, almost 100 na. Kasi every day, kahapon na, isang area, nuna ko talaga, isang area, kahapon na. Kasi ang tinatarget nila, yung Jabalia camp. Yung kampo ng mga civilian. Kasi doon nagtatago. Ngayon, naka 14 days niya. Rinirate nila yon. Ang namatay doon, within 14 days, 450 na tao, civilian. Imagine. Dahil gusto talaga nilang paalisin yung lahat ng Palestine.
na 2.2 sa Gaza. Ngayon, ang isang technique nila, itong nagkukomplain yung mga doktor. Yung mga supply, hindi nila pinapasok. Kasi ito yung weapon ng starvation. Kasi pag ito sa Jabalia, yung sa malapit sa Dilbala, 2 weeks na ito, walang medicine, walang pagkain na pinapasok. Kawawa talaga. Subhanallah. Kaya sinasabi ko, magpasalamat tayo sa Allah, magsukor tayo. Hinihingi lang nila dua. At hindi susuportahan yung lahat ng sumusuporta sa Israel. Yung mga Coke, yung mga McDonald's, kahit yan lang ang isuporta natin, huwag tayong kumain dyan. Diyan na tayo sa Jaligid. Mura pa. Rigid. Jaligid lang tayo. Rigid. Huwag natin Starbucks, yung mga lahat ng mga product ng Israel, tanggalin natin. Sinense nila yung mga code nila. Kasi alam nilang marami itong boycott lang ng pagkain nila. Billion ang lugi sa kanila. Sa Amerika, maraming McDonald's na collapse na. Sa Middle East, almost. So, atin dito, kahit yan lang ang tulong natin. Huwag natin kumain yan kasi every pains yan, tinutulong nila sa Israel para patayin. Yung mga Coke, dagdag sa kalamansi. Ito ang nata, pag nagkasal lahat, palaging Coke. Bakit? Hindi nyo alam na yung mga ginansya pinupunta para patayin yung kapatid niyo. Allah. So ngayon, ang problema ngayon ni Netanyahu, dahil sa yung UNIFIL na sinabi ko, gusto nila tanggalin doon sa border. Yan ang parang referee. Sabi ng 50 nation na mayroon silang volunteer, kaya 10,000 yan sila. Sabi na, huwag kang umalis. So ito ang problema nila. Ngayon, nandoon si Biden sa Germany. Si Steinmeier, yung United Kingdom. Yung malalakas na nation. Kasi ito yung problema ni Netanyahu. Kasi sinasabi niya, sobra na yung ginagawa mo. Si Vladimir Putin naman, kahapon, nagsabi na, Israel, wag na wag mong bombahin yung nuclear facility ng Iran. Kasi kami makalaban mo. Ibig sabihin, meron ang Iran na yung sinabi ko, nag-test nila, yan yung problema ngayon ng anong reason why last week nagpadala ang Amerika ng napakaraming THAAD. Yung THAAD na yun, anti-missile. THAAD, yun yung Terminal High Altitude Area Defense. Pag ano ng missile ng Iran, kasi ginamit ng Iran ngayon, Pata 1 pa lang, walang Pata 2. Na ito yung patay ka talaga. Kasi supersonic yan. Hindi na masyadong na ano. Kasi katulad ng ginawa ng Lebanese na Hezbollah last Sunday, nagpadala sila ng drone, kamikaze, doon sa Tel Aviv, doon sa Bangkiton Tostats. Namatay doon kay first time in the history na hindi nakasirain, hindi nakuha ng Iron Dome, kasi yung iba nasira. Apat, mga elite na sundalo ng Israel, apat ang immediate namatay, 61 ang injured. Kasi nandoon sa barak sila, kumakain, tinamaan ng kamikaze. Drone. Kasi ngayon, drone na putol-putol lang. Ngayon, dito sa atin sa Asia, medyo tense din. Kasi ang North Korea, lagyan nila ng mining mga border nila, mga road, tapos pinaputok nila ngayon. Tapos, 1.4 million na mga bata ang nag-volunteer na magpalista in preparation sa gera nila sa South Korea. Kasi matindi yung presidente ng Kwan. Ngayon naman ang Taiwan, pinalibutan ng China. Natatakot ngayon kay, alam mo naman ang Amerikano. Sabi nung isang Amerikano, ang Amerikano sabi niya, ang government, pinapasubo ka lang, pag hindi na iiwanan ka. Yan ang sabi, American citizen. Ang problema na election ngayon, November 5, malapit na. Sa atin, matagal pa kay May 20 pa. Marami pang mangyari na missile. Marami dyan, bujurang papantakin ninyo Manisa. Pantacology. Alhamdulillah. Para makuha lang yung kanarakan.
La ilaha illallah. So, ito ngayon, nag-uusap yung mga pinakamatindi na economic ng bansa, may high na bansa, dahil dito sa problema nila kasi hindi pa nagbago yung Israel. Pero anytime ngayon, nag-usabi ni Joe Biden, masaya ang mundo kasi namatay si Seymour, yung kayon daw ang obstacle sa ceasefire. So tingnan natin, kay gusto ng mga Israel na tao, ibalik yung 100 pa na natira na mga hostage ng Hamas, na 5 yung American doon, Australian, pati mga military ng mga Israel, IDF. Nasabi ko kahapon, nung last week na IDF, Islamic, hindi, Israel Defense Force. So problematic sila ngayon, kaya mga maraming volunteers na ngayon, mas lalo higit ngayon, na nagpadala ng THAAD, yung pang anti-missile na 100 ang pinadalang mga Amerikanong sundalo, at sabi ng Iran, titirain namin kayo. Kasi talagang ang kalaban ng Iran, ang Amerikano pati Israel. Kasi ito ang problema. Padalurang patagal, nagsasabi ng ceasefire, sabi na sa Israel, stop, pero nagbibigay siya ng bomba. Anong klase yun? So, why? Kasi ito ang tanda natin. Ang Allah ang nagsabi. Sa Surah Al-Baqarah, walang tarda ang kulay huruan nasara at tatattabiyam min datahum. These people will never satisfy unto you unless you are a Christian. Unless you follow their own religion. Sa Surah Al-Baqarah. Tandaan ninyo. Nandiyan yun yung verse 120. So, ang Allah ang nagsabi sa atin, pero in spite of that, tinan nyo nangyari ngayon. Yung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dami nyo, pero ang problema, hindi kayo united. Kaya ginaganyan kayo. So, tinan nyo, after Lebanese, baka tirahin ng Saudi. Pero yun ang tingnan na kung Saudi na. Kasi nandyan yung Holy Haram. Ngayon, karamihan ngayon sa Jew, prepare sila, kaya balak nila yung Masjid al-Aqsa. Marami kasi, malapad ka yan, 40 hectares yan yung Masjid al-Aqsa. Pero within that, ang daming mga Jew, Armenian, Christian, so nandyan yung Dome of the Rock, Kumbatus Sakra. Yun yung sabi nila na nandyan yung third temple na ipapatayo nila. Nandyan, gigibayin nila yung masjid na yan, na ipatayo nila dahil doon sa darating na misiya nila na si Dajjal na galing sa Iran, sa Asbahan. Yung Dajjal na yan, prostitute yung nanay niya, na to be followed by 70,000 Jew. So yan yung hinihintay nila. So titingnan mo yung nangyari ngayon, na lahat yung mga head of state, palaging meeting sila. So kahapon yung Italy Prime Minister na si Meloni, nandito sa Lebanese, kaya ayaw niya talaga, kaya sumusubra na, kasi invasion na ang ginagawa ng Israel. Hindi na kasi bahay yan. Ganito, wala nang pinipili. So, ginagawa nila talaga na sila lang ang pinaka-special na tao sa mundo. Lahat sila, most of them are arrogant. Walang arrogant. That is the reason why si Hitler, nung pinatay nila yung 6 million, binasa ko yung historya na kagabi, kaya pala galit na galit sa Jew dahil sa ginagawa nila. Kaya sabi na, kaya iniwanan ko kayo ng konting Jew para malaman ninyo bakit ko sila pinatay. 6 million Jews incinerate niya sa kwan. So, ang tinan mo nangyari ngayon. Kasi galing man yan sila sa Europe, hindi yan dyan. Pinapapunta lang ng yan, mga Palestinian na mga Muslim. Katulad sa atin din dito. Dati, ang dami, nung majority na sila, tinanong nangyari sa atin. The same thing. Yes. Kasi mababait tayo . So, sinisira nila, but in spite of that, ang nakakaganda ngayon, marami ngayon ang mga Jew na mga rabbi na nag-i-embrace ng Islam. Maraming mga thinkers na hindi dapat yan mag-impress sila, kaya grabe yung faith nila sa kanilang religion. Pero ngayon, subhanallah, ang dami lang, babae, lalaki, nag-embrace sila ng Islam. At hindi lang mga Jew, mostly karamihan, yung mga tarantado na tao, mga
rapper, lahat nag-impress ngayon ng kwan. Tingnan mo ngayon sa alhamdulillah sa Makkah ngayon, ang daming nag-umrah. Kasi yung mga nag-impress, pumupunta kagad sila sa Makkah. At the same time, alhamdulillah, marami talaga yung may pera, dapat huwag na niyo itago. Kasi pag nagputok lang yan nuclear weapon, wala na. Ito yung kinatatakutan talaga ng Israel, kaya na-delay. Ibig sabihin, no? October 1 hanggang ngayon, 19 na, wala pa rin silang retaliation. Hinihintay pa nila yung mga supply ng Amerika. Kasi alam nila, pag nag-ano yung Iran, sabi na 2,000 missile, na kung halimbawa supersonic yan, na patato, na hindi pa, meron pa silang weapon na more than nuclear weapon. Na hindi pala, kasi magagaling yan kay Persian Empire good. Israel, bago lang yan. 1947 lang. 48 ang recognition niya. So, ngayon, ang mga, subhanallah, yung mga AI ngayon, si Elon Musk na ngayon, marami siyang ginagawa ngayon, kaya by 2050, karamihan sa tao, million dadalhin niya sa Mars at saka Jupiter, doon sa Moon. Tingnan niyo, kung halimbawa, maabot pa niya yun. Kasi marami na ngayon na, subhanallah, mga AI, ang AI, artificial intelligence, yung mga robot. Marami na mga robot ngayon, kung halimbawa wala kang katulong sa bahay, ha? Ngayon, ang price pa niya, more or less sa atin, mga 800,000. So, yun ang ano, kaya walang complain yun. Isa-serve ka, maglaba, magluto, wala ka ng problema. So, ang problema lang, pag pinagkika niya, walang makatulong. Kaya baka magsipat niya sa computer. So, ang dami ngayon, pati mga bahay, mga immediate na, magpagawa-gawa ka ngayon ng bahay, halimbawa, mga 1 week, meron na dahil sa mga technology na bago. Subhanallah. Doon sa China, yes. Sa China, meron silang 40 stories. 18 days lang tinapos nila dahil lahat prefabricated. So, yun ang pinakamaganda ngayon. At the same time, panalangin palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na makakatulong natin dyan sa mga taong kasi hindi natin alam dito sa atin. Pag ganito ang mangyari, pag palaging banata, baka magiging gasa rin tayo. Maraming mga organization. Pero yun lang, advice natin sa kanila na walang personalan, trabaho lang. Ha? Yung plataforma mo, ganito. Kasi ikaw rin ang managot doon sa kabila eh. Every alteration, linilista nito. At the same time, panagutan mo yan sa kanilang buhay. Nakakatakot. Tama, bakit ka magpasok na wala kang kaalam-alam? Tama yun. Ako ilagay mo ko na ako ang chip ng computer. Anong alam ko sa computer? Itong Facebook lang alam ko. Kung hindi ginawa sa ito, hindi ko alam ito. Oo, tapos mali yun. Ano yung alam mo, doon ka papasok. Huwag yung hindi mo alam, papasukin mo dahil sa buhay-buhay. BBL. BBL. Buhay-buhay lang. Problema malaki yan. Ito ang problema ngayon eh. Kahit wala sa hulog, pinapasok. Dapat huwag mo pasukin, hindi mo alam. Kaya ano ka lang, ano nangyari ngayon sa ating bansa? Dahil yung hindi marunong, yun ang leader. Pero sinabi naman ng Prophet Muhammad, at the end of time, ang lahat ng elected at magiging leader nyo, yung ayaw na ayaw nyo. Ito na, dumarating na. Ibig sabihin, akinong jaman. The nearest end. So, sa sunod naman inshallah, tingnan natin within, kasi November 5, baka mag-strike ang Israel within next week na ito, kasi napapahiya sila na bakit matagal na hindi pa rin kayo, Ang inano natin, huwag tirain ang oil field nila, kasi pag meron, last Tuesday, nagtaas naman ang gasolina. Abot yan ng mga 100 plus per liter. O malaman mo, magputok na yan, mag-stack ka na ng Otherwise, sambay mo yung motor mo, mag-jogging na lang tayo. Ito yung mangyari. Maniwala kayo sa hindi. At the same time, yung pagkain natin. Kasi wala lahat dahil sa effect ng nuclear radiation. Kasi ang Iran, believe me, pag tinira, kasi nakikita lahat nila yung nangyari sa Lebanon, pati sa Gaza, na hindi na inhuman. Hindi na tao yung ginagawa. Maraming mga thinkers na ginagawa ng Israel, hindi na makatao. Kaya ngayon, palagi silang may resolution hanggang doon lang. Pero ang pinakamaganda development, yung mga NATO na alay ng mga Israel,
ngayong kalaban nila. Isa doon si Macron, yung presidente ng France, tapos yung sa Italy, Ireland, lahat sila nagme-meeting na ngayon. So titingnan natin itong 1 week again, anong mangyari. So sana maggera lang sila, wag lang gumamit ng nuclear weapon. Pag merong nuclear weapon, magdasal ka na. Kung may time pa, mag-asawa ka na kahit isang linggo. Sa muli, maraming salamat sa pagkakinig. May nasabi man naman ko, patawarin niyo ako. Si Ustad, maso, nagkambanan. So, sa muli, kita-kit sa'yo inshallah sa next Saturday. Sana Subhanaka Allahumma hamdik, sarala, astagfiruka, wa atubu ilaik. Sana po